Pinuna ng isang veteranong kongresista ang mga alokasyong nakapaloob sa 2025 national budget. Nakitaan rin ito ng mga item na posibleng labag sa konstitusyon. Si MJ Mondihar sa report. Nakasaad sa 1987 Constitution na ang edukasyon ang taunang may pinakamalaking parte sa national budget ng bansa. Ito ay para matiyak na may eksaktong kapasidad ang bawat kabataang Pilipino sa alinmang larangang kanilang nais. Pati na ang pagbibigay ng sapat na pribilehiyo sa mga guro para maging competent sa pagtuturo. Ngunit iba ang nakikita ni Davao City Representative Isidro Ungab sa 2025 national budget. Nakakapirma lang ni Pangulong Marcos Jr. bago magbagong taon. Saad ni Ungab na naging 3-time chairman na makapangyarihang House Committee on Appropriations, hindi totoo na ang education sector ang nakatanggap ng pinakamalaking budget allocation ngayong taon. Katunayan, ang Department of Public Works and Highways ang nakatanggap ng mas malaking parte sa pambansang pondo sa 1.114 trillion pesos. Kumpara yan sa 984 billion pesos na totoong alokasyon sa education sector ngayong taon. Sa kompetisyon ni Congressman Ungab, kahit nag-veto si Marcos Jr. na mahigit 26 billion pesos sa DPWH budget, ay mas malaki pa rin daw ang pondo ng public works kaysa sa edukasyon. Bukod sa public works budget, nag-veto rin si Marcos Jr. ng 168.240 billion pesos na alokasyon sa ilalim ng program funds. Pero sa realidad, hanggang sa papel lamang ang program funds dahil malalagyan lamang ito ng pondo kung may sobrang pera ang gobyerno o kung magpapatupad ng panibagong taxation. Kinesyon naman ng veteranong kongresista ang pagtanggal sa convergence project sa DPWH, gayong tradisyon sa Kongreso na hindi ito gawin. Kinesyon din ito ang pagkakasali sa salary differential sa budget sa education sector, gayong nakapaloob na ito sa miscellaneous personnel and benefit funds o MPBF sa matagal ng panahon. Napuna rin ang mahigit 54 billion pesos na tinapya sa MPBF ngayong taon mula sa orihinal na mahigit 163 billion pesos sa National Expenditure Program o ang orihinal na budget proposal mula sa Office of the President. Paghahatian ng MPBF ng lahat ng ahensya ng gobyerno para bayaran ang salary o compensation at adjustments at differential ng bawat kawani nito. Pero dahil nilagay ang MPBF sa education sector sa 60.590 billion pesos at DPWH sa 1.217 billion pesos, ay mahigit sa 8 billion pesos na lamang na pambayad sa mga empleyado ang paghahatian ng mga natitirang ehensya ng pamahalaan. Kung si former Presidential Legal Counsel Sal Panelo ang tatanungin, they're trying to justify what is illegal. Pumunta na sila sa Korte Suprema. sa huli, nanindigan si Ungab na constitutionally infirm o questionable ang 2025 national budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.